Isang mapagpalang gabi po sa ating lahat. Muli ako si Niek Sebastian and welcome to our daily devotion with Pastor Russell Ocampo. And today, our devotion talks about masyado ka na bang komportable or comfortable? So our concept is all about incarnation. So ang incarnation ay ang hangang katotohanan na ang Diyos anak, si Jesucristo ay nagkatawang tao. Siya ay naging ganap na tao habang nanatiling ganap na Diyos. Hindi siya nagkunwaring tao lang. Siya mismo ay naging isa sa atin. So, yung pagkakatawang tao ni Jesus Christ ang pinakadakilang pagpapahayag ng pag-ibig ng Diyos. Dahil pumasok siya sa ating mundo, naranasan ang ating hirap at nagbukas ng daan para makilala natin siya. Si Jesus Christ ay hindi dumating para paglingkuran tayo, kundi para maglingkod at ialay ang kanyang sarili. So, our Bible readings for today is all about Colossians chapter 2 verse 9, ESV version, sapagkat ang buong pagka-Diyos ay nasa likas ni Kristo kahit siya ay nasa anyong tao. So, ngayon dito na tayo sa ating teaching. So, yung first teaching is the incarnation proves Christ's sacrificial love. So, si Jesus Christ ay bumaba mula sa langit. Iniwan niya ang kawalhatian at piniling maging tao dahil isang pagpapakita ng sukdulang pag-ibig niya sa atin. Hindi siya nanatiling malayo dahil siya mismo ang lumapit sa atin. Ang kanyang pagdating ay patunay na tunay ang pagmamahal ng Diyos. Second is the incarnation proves Christ's sacrificial giving. So, sa kanyang pagkatawang tao, ibinigay ni Kristo hindi lamang ang kanyang oras o salita, kundi ang buong sarili niya. So, ibinigay niya ang lahat para tayo maligtas dahil ang tunay na pagbibigay ay may kasamang sakripisyo at ito ipinakita niya sa krus. And last teaching is the incarnation proves Christ's sacrificial service. So, hindi dumating si Jesus Christ bilang hari na may marangyang palasyo, kundi bilang lingkod na may mapagpakumbabang puso dahil naghugas siya ng paa, nakihalubilo sa makasalanan at naglingkod hanggang sa huli. So, ipinakita niya ang tunay na leader ay naglilingkod. So, ngayon na tayo sa ating application. So, yung first application is love Jesus with every fiber of your being. So, dahil sa laki ng pag-ibig ni Jesus Christ, karapat-dapat lamang na ibigin siya ng buong puso, kaluluwa at lakas. So, wag tayong mabuhay para lang sa sarili natin, kundi para sa Kanya na nagbibigay ng lahat para sa atin. So, gawin natin siyang sentro ng ating pagsamba at pamumuhay. Second is lay down your comfort in order to serve. So, kung si Jesus Christ ay handang talikuran ng langit para sa atin, so dapat tayo rin ay dapat handang talikuran yung sarili nating kaginhawaan para sa iba. Dahil ang tunay na paglilingkod ay nangangailangan ng pagtanggi sa sarili. So, dapat nating hanapin ang lugar kung saan tayo tinatawag ng Diyos kahit ito'y hindi komportable. Last application is live the sacrificial incarnational life of Jesus. So, dapat tayong mamuhay na may pag-ibig at tabag. Dapat tayong lumapit sa mga nangangailangan at makikiisa sa kanilang kalagayan. Dahil kagaya ni Kristo, tayo rin ay tinawag na maging present sa mundo ng iba. Ang ating buhay ay dapat maging tulay ng presensya ni Jesus Christ sa iba. So, ngayon na tayo sa ating last part, which is our discussion. And our discussion talks about how does the incarnation of Christ inspires us to leave our comfort zones in order to serve God. Para sa akin kasi, yung pagkakatawang tao ni Kristo ay hamon sa bawat mananampalataya. So, kung siya na Diyos ay kusang bumaba para sa atin, paano tayo mananatiling komportable habang maraming nangangailangan ng tulong, pagmamahal at ebanghelyo? So, yung buhay ni Jesus Christ ay isang paanyaya na lumabas mula sa ating mga comfort zone. So, iwan natin yung ating mga sariling plano at ang sariling mga desisyon at maglingkod sa mga lugar na hindi madali, ngunit tiyak na makabuluhan. So, sa pamamagitan ng kanyang halimbawa, natututo tayong ang tunay na paglilingkod ay hindi tungkol sa kaginhawaan, kundi sa pagtalima. So, let's pray po. Lord God, maraming salamat po sa iyong dakilang pagmamahal at sa iyong pagkatawang tao. Salamat dahil hindi ka nanatiling malayo, kundi malapit ka sa amin upang kami ay ligtas. Lord God, turuan mo kaming tularan ka na kami rin ay handang iwan ang aming kaginhawaan upang paglingkuran ka at ang iba. Lord God, bigyan mo kami ng tapang, pag-ibig at kababangang loob upang mamuhay gaya mo. Sa pangalan ni Jesus, Amen.